Hi guys! Welcome back to my channel. Si Moana dito sa New York. May bago pong news, yung pong tungkol po sa bayan, na bagong alyasang makabayan, uh, na they are going to refile a case against Sara Duterte for impeachment trial. By February kasi, yung 1 year mandated ban po will be ended on February 5, 2026. So na pwede na po daw mag-refile uli ng impeachment trial according to Bayan Chairperson Teddy Casino. So this is a very good news, kasi para pong natatabunan na yung kaso ni Sara Duterte, dahil nga sa dami po ng mga nangyayaring mga alingas-ngas po sa Philippine government. And bago ang lahat nga pala, saludo po ako dun sa mga kababayan natin na sumama doon po sa protest sa last December 30. And pangitang-pangita po na buhay ang demokrasya sa ating bansa. And talagang yung passion ng mga tao, yung galit ng mga tao ay talagang inilabas po through those protests and mga speeches po ng mga ating kababayan, mga artista, mga regular mamamayan, and they're trying to express their sentiments and their anger against this corruption going on. Parang wala na nga namang katapusan, And ang nakakalungkot lang po dito, yung mayroong mga tao na nagtatawa, Ito mga na parang minamata nila o minamaliit nila yung ginagawa ng mga kababayan natin na talagang nagpupursige para po labanan itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. And hindi ko alam kung ano yung nasa mga isip ng mga tao na to na parang baliwala lang sa kanila or nakikisakay lang sila doon sa mga issue or nagiging dinadaan nila sa politika. Ang problema kasi po ay yung division, yung politika na maka Duterte ako and maka Bongbong Marcos ako, parang mga ganyan, kakamping ako, although ang mga kakamping hindi naman nakikipag-away, itong mga kakamping na kagaya ko, neutral po ako, kumbaga parehos ang tingin ko, pareho lang ang Duterte at mga Marcoses sa larangan po ng mga pagnakawan, Pero ang tanong kasi diyan, ano po ba ang mapapala natin kung isigaw natin si Bongbong Marcos, the current president, to kumbaga to resign, or impeach. Wala pong mangyayari kasi sa totoo lang, ulitin ko po ito, hindi po ako taghahanga ni Bongbong Marcos, pero ang masasabi ko po sa ngayon, the current president is doing his job, his best, para po ipakita niya sa taong bayan naman na kaya niyang tumulong sa bansa para po lipulin itong mga corrupt na mga government officials. Pero kung si Bongbong Marcos po ay pabababain natin sa kanyang pwesto, ano na lang ang mangyayari? Sino po ang papalit? Si Sara Duterte, which is more dangerous, kung tutuusin. Mas nakakatakot si Sara Duterte. At kita nyo naman na meron pang kaso na ito na dapat harapin, at hindi pa natatapos. Dahil nga gumagana pa yung pera nila sa Senado para gapangin yung mga bawat Senate, na umayon sa kanilang mga kalokohan sa Senate, sa kanilang mga corruption na ginagawa sa gobyerno. And nakakalungkot, na ganyan yung nangyayari sa bansa. And kanina lang po meron akong nabasa sa isang news, na sa Facebook, na meron isang magnanakaw na nahuli sa Bacoor and dinumog to at binugbog ng mga taong bayan. So sabi ko,
itong nakita ko yung mukha ng magnanakaw, kitang-kita ko yung mukha ng kahirapan ng tao, no? So, I don't wanna judge na, hindi ko sinabi na tamang magnakaw para ka kumain, ano? Pero kung minsan, tingnan din natin yung background ng mga tao na to na napipilitang magnakaw. Marahil ay dahil din sa pamilya nila, maaaring hindi na sila kumakain sa dami ng naghihirap ngayon. But I don't justify, poverty para magnakaw dahil mali po talaga yun. Kaya lang, sa nangyayari po ngayon sa ating bansa, na parang yung mga magnanakaw na ganito, ng mga petty thieves, kayang-kaya po natin dumugin, kayang-kayang saktan. Pero parang yung mga victim na magnanakaw, na mga pinalaki naman, no, they grow up with a silver spoon in their mouth. Okay lang na magnakaw, no? Parang they are untouchables. Takot tayong kumuwestiyon, takot tayong pumuna. Kinakampihan pa natin sila. Yung iba dyan, sinasamba pa po nila. Dahil feeling nila ay they are not capable to do such thing na magnakaw. Pero sa totoo lang, kitang-kita na po at napakarami ng katibayan kung paano nila binababoy ang pera ng bayan sa mga ghost project na nangyayari. So, sa ngayon, ang maliliit na taong bayan lang, maliliit na tao lang po ang naku-question, ang nakukulong. Pero doon sa mga malalaking big fish po ng mga magnanakaw, wala pang naaaresto at kagaya po ni Chis Escudero na parang na-acquit pa, na ina-acquit pa po ito doon sa kanyang mga kaso. So, yun po ang aking vlog for today, and maraming salamat for listening. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa Monatello YouTube channel. And don't forget my book, Fragmentos, Eco Crush Time is available in Amazon.com. Paperback, hardcover, and in Kindle electronics. So, yun po. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.